Pagka ang nagsama ay magkapatid, o kaya nagsama mag-asawa, yung tatay, inasawa yung anak niya, o kaya yung anak, inasawa yung nanay niya, ang tawag yata doon, incest, no? Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, saway mo. Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Bakit po bawal maging mag-asawa ang magkapatid at magkapamilya po? At saka po, di ba po ba pagka anak ng Diyos ay Diyos din po? Di ba po anak din po ng Diyos ang iglesia? Ang mga kapatid po ba sa iglesia ay pwede rin matawag na Diyos? Yun lang po, salamat po sa Diyos. Tayo natin ng Juan 10:34. Sinagot sila ni Jesus, "Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos?" Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Ang kasulatan di dapat masira, hindi nasisira. Ang kasulatan totoo kasi. Sabi ni Kristo, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinatawag niyang mga Diyos ang mga dinatna ng salita ng Diyos, hindi maaaring sirain ang kasulatan. So yung mga anak ng Diyos, tinatawag niya na Diyos. Kaya tawag sa kanila ng Diyos, Diyos. Ang kanyang mga anak, para lang anak ng kalabaw, ang tawag doon kalabaw din. Anak ng kambing, tawag doon kambing din. Anak ng baboy, baboy din. Anak ng tao, tao rin. Anak ng Diyos, ang tawag Diyos din. Pero hindi tayo kapareho ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinatawag tayong mga Diyos, pero hindi tayo katulad ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na meron din tayong ganung kapangyarihan. Hindi. Kasi ang Diyos, ang tawag sa Kanya, makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, doon sa tanong mo na, pwede bang maging mag-asawa ang magkapatid o magkakapamilya? Bawal ng Diyos yung mag-aasawa sa kamag-anak na malapit. Pwede doon sa hindi mo kamag-anak na malapit. 18:6 ng Levitico. Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino man sa kanyang kamag-anak na malapit upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Bawal na mag-aasawa ka, maglilitaw ka ng kahubaran sa kanyang kamag-anak na malapit. O ituloy natin yung mga sinasabi sa talata. Ang kahubaran ng iyong ama o ang kahubaran ng iyong ina ay huwag mong ililitaw. Siya'y iyong ina, huwag mong ililitaw ang kahubaran niya. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Yaon nga'y kahubaran ng iyong ama. Ang kahubaran ng iyong kapatid na babae na anak ng iyong ama o anak ng iyong ina, maging ipinanganak sa sarili o sa ibang bayan, ay huwag mong ililitaw ang kahubaran nila. Ang kahubaran ng anak na babae ng iyong anak na lalaki o ang anak na babae ng iyong anak na babae, ay huwag mong ililitaw ang kahubaran nila, sapagkat ang kahubaran nila ay kahubaran mo rin. Ang kahubaran ng anak ng babae ng asawa ng iyong ama na naging anak sa iyong ama, siya'y kapatid mo. Huwag mong ililitaw ang kahubaran niya. Ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Siya'y kamag-anak na malapit ng iyong ama. Ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ina ay huwag mong ililitaw, sapagkat siya'y kamag-anak na malapit ng iyong ina. Ang kahubaran ng kapatid na lalaki ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Sa asawa niya ay huwag kang sisiping, siya'y iyong ali. Ang kahubaran ng iyong manugang na babae ay huwag mong ililitaw, siya'y asawa ng iyong anak. Ang kahubaran niya ay huwag mong ililitaw.
Ang kahubaran ng asawa ng iyong kapatid na lalaki ay huwag mong ililitaw. Kahubaran nga ng iyong kapatid na lalaki. Kaya kung babasahin mo lahat, napakahaba niyan. Pagkakamag-anak na malapit, hindi dapat maging asawa. Bakit mo tinanong yan, kapatid? Naisip ko lang po kasi kung bakit po kasi bawal maging mag-asawa po yung magkapatid po. Ang isang dahilan pa, no, natuklasan ng siyensya, pag nag-asawa yung magkapatid, ang nagiging anak nila may mga abnormalities. Mga abnormal ang karamihan. Kasi magkapareho sila ng dugo, magkapatid sila, malapit na malapit, kumbaga nagkakaroon ng abnormalities. Maaaring hindi mo pa maiintindihan yan, kapatid, kasi 13 taong ka lang, siguro nasa high school ka pa lang, ano? Ang makakaintindi niyan, mga doktor at saka mga medical technologies at saka yung mga nakataas na ng pag-aaral na mataas, na pagka ang nagsama ay magkapatid o kaya nagsama mag-asawa, yung tatay inasawa yung anak niya o kaya yung anak inasawa yung nanay niya, ang tawag yata doon incest, no? Nagkakaroon ng abnormalidad, ng mga diferensya ang pagkatao ng nagiging anak. Yon ay alam ng siyensya yon. Pero sa Biblia, bago pa matuklasan ng siyensya, bawal na yon, kapatid.